Maliban sa kauna-unahang submarine ng Pilipinas, ang pagkakaroon ng MRF o Multi-Role Fighter Jet ang isa sa pinaka-inaabangan at talagang inaantay ng lahat. Sapagkat kung oobserbahan natin ang ating mga kalapit na bansa ay talagang napag-iwanan na tayo pagdating sa Air Force assets. Pero alam mo ba na sa kabila ng kakapusan sa budget ay madami na din pala ang mga bansang nag-offer ng mga fighter jets para sa MRF project acquisition ng Pilipinas. So, ano-ano nga bang mga MRF na ito? At posible kaya na makakuha na ang Pilipinas sa mga isa sa ito? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na videos. Isang fighter jet na ito sa top 2 contender para sa Philippine Air Force MRF Acquisition Project. Kung ikukumpara kasi sa mga susunod pa na fighter jets, ito na ang pinakaswak sa budget ng Pilipinas. Ang Saab JAS Gripen ay isang light single-engine multi-role fighter aircraft na nagmula sa defense company ng Saab AB ng Sweden. At karamihan din sa gamit ng alyansa ng NATO ay gumagamit na din ng Gripen. Kilala din ang Gripen bilang most reliable na swing role combat aircraft sa buong mundo with its competitive price. Alam mo ba na nasa mahigit 200 plus pa lang ang naipoproduce na Gripen ng Sweden? At nitong nakaraan lamang ay binalita na may mga discontinued variants na sila at hinain nga ito sa Pilipinas na isang option na variant ng Gripen na kung sana'y posibleng makakuha tayo ng 14 units nito. Ngunit kung hindi agad ito susunggaban ng Pilipinas ay nakapila na din kasi ang Indonesia, Malaysia at ang Ukraine. Ang maganda rin kasi sa Gripen ay ipoprogram ito ng Saab base sa requirement at kakayahan ng mga bansang bibili nito. Kung usapang quality, isang Pilipinas sa panatiko ng gawang Japan. Alam din natin na may limitasyon ang mga Hapon sa paggawa ng mga armas dahil sa kanilang constitution. Pero ayon sa Nikkei Asia, isiniayos na ng Japan ang regulation na ito at naging bukas upang makapag-export na sila ng mga lethal weapons. At isa na nga dito ang mga fighter jets. Alam mo ba na isang Pilipinas sa 12 bansa na napili nila upang makapag-acquire ng armas sa kanila? Narito ang ilan sa dahilan kung bakit pasok dito ang ating MRF program. Ang Mitsubishi F2 ay sobrang safe sa mga short takeoff at landing kung ikukumpara sa ibang fighter jet. Meron din itong composite materials na nakakatulong para mas maging lighter at mas mabilis i-counter ang mga mas malaki na aircrafts. At maliban pa riyan ay nakatulong din ito para ma-reduce ang radar signature. Alam mo ba na mas longer ang combat range nito kumpara sa disenyo ng F-16? Pero medyo madami ang tagilid sa pagkuha nito dahil bakit pa kukuha ng F2 kung nariyan naman na ang Gripen at F-16? Maliban kasi sa budget ay ang mismong production din ang problema dahil sa dami ng nag-acquire ay mahaba-haba pang panahon ang gugugulin bago mapasa kamay ito. Kumbaga, magiging alternative ang F2 sa mga nabanggit na fighter jet.
India at Pilipinas ay parehong pinoproblema ang expansionism na ginagawa ng China. Kung kaya't malapit ang bansang ito sa atin at malayang ino-offer ang kanilang fighter jet na kilala bilang Tejas Mk2. Ang Gripen at Tejas Mk2 ay may pagkakahawig sa kanilang mga features. Ito ay gumagamit ng AESA radar. Mayroon din itong built-in infrared search and track. May advanced electronic warfare suite. Kung ang Gripen ay may 10 hardpoints, ang Mk2 Tejas naman ay mayroong 11 hardpoints. Ang maximum payload capacity nito ay aabot ng 6,500 kg, habang ang Gripen naman ay nasa 6,000 kg. Mayroon din itong retractable aerial refueling probe. Ang ilan pa sa mga features nito ay may onboard oxygen generation system, full touch digital avionics, next generation line replacement unit, at marami pang iba. Ilan sa mga armaments na pwedeng i-install dito ay ang mga sumusunod, gaya ng Astra BVR missile, SAAW, BrahMos, at ilan pang guided at unguided bombs. In short, kaya din talagang makipagsabayan ng mga fighter jets na gawa ng India. Isa na marahil ito sa talagang gustong ma-acquire ng Pilipinas dahil karamihan sa mga malalakas sa bansa ay ito na ang ginagamit. Hindi ko na kailangan pang isa-isahin ang specs at feature nito dahil ayon sa base at listahan ay top-notch talaga ang F-16 fighter jet. Pero dahil sa mahal ng presyo nito ay mahirapan talaga tayo makakuha ng F-16 unit. Maliban pa riyan ay ang queuing sa production nito, which is talagang napakadami ang gustong bumili. Inuuna kasi ng Lockheed ang mga bansang higit na nangangailangan nito, gaya na lamang ng Taiwan na nakapila pa ang 60 units nila. At ilan lamang yan sa mga fighter jets na ibinebenta sa Pilipinas for MRF program. Ngunit hanggat wala pang napipirmahan ang ating bansa for acquisition, mananatiling pangarap pa rin ang MRF sa Pilipinas.